Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ito with evidence. Ako po, binanatan, nilampaso, sinampal ni Attorney Claire Castro si VP Sara. At tinawag si Pangulong Duterte na most corrupt. Nako po mga kabibig! Bakit ganito ang reaksyon ni Attorney Claire Castro kay VP Sara? Naku, ano ba nangyari? Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang indignation rally na may karapatang magalit ang mga Pilipino sa gobyerno. Kwenisyon ni PCO Jose Claire Castro kung bakit hindi nagalit ang Vice Presidente sa amang si Rodrigo Duterte dahil mas marami umanong nangyari noong panahon ng pamumuno ng dating Pangulo. Yun. So, yun ang sagot ni Attorney Claire Castro. So, kung tinuturuan mo o hinihikayat mo ang mga taong magalit sa BBM administration, bakit hindi mo sinabihan ang ama mo or bakit hindi ka nagalit sa panahon ng ama mo? Yun ang gustong i-point out ni Attorney Claire. Pero, Attorney Claire, please check your history na panahon ng martial law, madami talagang galit sa mga Marcos. Di ba? At alam mo naman, nasa Guinness Book of Record yung mga Marcos na yan. Well, ito ang ano ba mga kabibig, ito yung statement na tinanong si Attorney Claire Castro tungkol sa pahayag ni VP Sara. Ito kabibig ha, makinig tayo ha. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Actually, ako unang sumagot ha, may karapatan talaga, Attorney Claire. May karapatan kaming magalit. Bakit? Gusto nyo ba na bulag-bulagan lang kami? Gusto nyo ba na bingi-bingihan lang kami, magmukha kaming tanga? Diba? Kung ano ang nakikita namin sa social media, kung ano ang narinig namin, kung ano ang na-research namin, kung ano ang naramdaman, yung paghihirap, yung pagtaas ng presyo ng bigas, yung pangakong magmaging 20 pesos ang bigas, lahat-lahat tumaas ang kriminalidad, madaming nag-shabu-shabu. Natural, sino bang hindi magagalit sa gobyerno natin, Attorney Claire Castro? Huwag mo namang kontrolin ang emosyon ng mga tao. Kung yon ang nasabi ni Bibi Sara, baka na-misinterpret mo lang. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit. Alam mo, Attorney Claire, ang hirap sa inyo. Gusto niyong pasunurin si VP Sara. Kahit alam ni VP Sara na ang dami mga hokus-pokus sa gobyerno ni BBM, ang gusto nyo lang ay pumikit si VP Sara at hintayin na matapos ang termino. Parang gusto nyo na wag magsalita si VP Sara, kunin ang boses ni VP Sara, tahimik lang si VP Sara, o suportahan ang gobyerno ni BBM na alam naman niyang hindi kasupor-suporta. Very vocal naman si VP Sara na very incompetent si Bongbong Marcos. At hindi naman plastic si VP Sara. Ayaw naman niyang linlangin ang mga tao at sasabihin niya, napakaganda ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Tumaas ang ekonomiya. Walang gutom sa Pilipinas. Gusto niyo ba yung marinig ni VP Sara ang ganun? Pero hindi gano'n si VP Sara eh. Hindi siya bobo at hindi siya pwedeng i-control ng kung sino man. Sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon. Buti naman. Dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Bakit? Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Most corrupt? Noong 2017. Oh. Natatandaan niyo po ba yun? Nung, most corrupt si Digong sa 2017. Ano yan? Anong klaseng ano yan? Ito kasi yan, kabibig.
Ang sinasabi ni Attorney Claire na most corrupt si Dong. Isang, ang tawag dito, ito ha, i-share ko lang sa inyo. Kung bakit tinawag na most corrupt si Digong. Ito, nakita ko lang ito. Organized Crime and Corruption Reporting Project pala to. Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings, endorsing vigilantism and systemic violations of human rights. Ano to? Alleged to? Or you judge already Rodrigo Roa Duterte? Duterte has made a mockery of rule of law in his country, said Drew Sullivan, editor for the Organized Crime and Corruption Reporting Project and one of the 9 judges who made the selection from nomination submitted by journalists and the public. Why he is not your typical corrupt leader? He has empowered corruption in an innovative way. Wow. Encourage corruption daw in an innovative way. His death squads have allegedly focused on criminals, but in fact are less discriminating. He has empowered a bully-run system of survival of the fiercest. In the end, Philippines are more corrupt, more cruel, and less democratic. Sabi ni Drew Sullivan. And because of this, binansagan si Pangulong Duterte na most corrupt on 2017. Ang tanong, is this really, anong tawag dito, nagtanong ba kayo sa Pilipinas? Philippine officials put the real number of drug users at 1.8 million, but Duterte overseen the killing of more than 7,000, and possibly many as 12,000. Talaga mga taong ito. Yan, kabibig. Ito yung tawag dito, ebidensya ni Attorney Claire Castro na OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, mga kapibig. O, yun ha, most corrupt, pero pinakamamahal ng maraming Pilipino. Yun ang mahirap. Sinabihang most corrupt, pero mahal na maraming Pilipino. Pinuntahan at dinumog ang Maisog Cebu rally. Yun ba ang tatawag na most corrupt? Na every now and then dinodumog ng mga tao? Every now and then na hindi kumakaway sa pader para lang mapansin? Diba? At every now and then, pag magsalita si Pangulong Duterte, magpa-press con lahat nakatutok. Yan ba ang most corrupt? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Natatandaan niyo po ba yon? Because meron... Ang tanong ko lang, lahat ba ng... si Pangulong Duterte lang ba ang corrupt? Yung pamilyang Marcos hindi ba corrupt? Binansagan nga silang magnanakaw sa kabanang bayan. Sino ang mas corrupt? PRRD? Na walang ebidensya? Dahil lang binansagang most corrupt noong 2017 ng kung anong ang tawag dito, ng kung anong Organized Crime and Corruption Reporting Project, o yung nakaupo for 20 years martial law ang Pilipinas. What do you think, mga kabibig? Meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante. Lalong-lalo sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Si VP Sara kasi, siya ang simbolo ng masang Pilipino. Hindi siya pwedeng diktahan. At napaka-plastic naman na sasabihin ni VP Sara, suportahan natin ang ating gobyerno.
Well, in fact, alam ng tao kung ano ang nangyari sa ating gobyerno. 'Di ba? Attorney Claire, ang plastic naman natin, kung suportahan natin ang gobyerno na until lang hirap-hirap ang mga Pilipino. 'Di ba? Grabe. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat. Wow! Sabay-sabay tayong umangat pero ikaw ang umangat. Sabi ng iba, umangat ka nga dahil sa sobra mong sip-sip. Hala, sip-sip si Attorney Claire, kayo talaga. Heto naman ang response ni Panelo, Attorney Sal Panelo. VP Sara hindi naghihikayat ng tao na magalit sa gobyerno. Tinawag ni ex-Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na kabalbalan ang pahayag ng Malacanang na hinimok ni Vice President Sara Duterte ang publiko na magalit sa gobyerno. Ani ni Panelo, nanggagaling daw ang pahayag na iyon sa mababaw, makitid at hindi matalinong kaisipan. Nako, that's how Panelo described the spokesperson. Mababaw, makitid, at hindi matalinong kaisipan. Ako, ang sakit naman to, Atty. Claire Castro, yun ang pag-describe ni Panelo. Giniit niya, maraming galit na mga tao dahil sa paglabag sa konstitusyon at mga batas ng mga opisyalis ng gobyerno at marami sa mga miyembro ng Kongreso. Gayon din aniya ang hindi pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan gaya ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Kailangan ang formal na edukasyon, patuloy na kahirapan, kawalan ng bahay at sariling lupa, kakulangan sa benepisyo sa kalusugan, gamot at ospital, lalo na ang PhilHealth. So don't tell me, susuportahan namin ang Pangulong Bongbong Marcos na siya ang nag-utos na ipatransfer yung PhilHealth Fund. So okay lang yan. Diba? Nag-loan pa kayo sa Korea. Diba? Nakadagdag din aniya ang sa galit ng publiko ang pagkaltas sa budget ng PhilHealth at Malasakit Center at ang walang humpay na pamumulitika at pagtugis sa mga kritiko. Pati na rin aniya ang pagtaas ng bilang ng krimen, pagtutulak ng droga at pagnanakaw sa pera ng bayan. Ang galit ng tao, sabi ni Panelo, ang galit ng tao ay makikita sa mga pahayag sa social media at iba pang plataforma ng nagpapahayag. Ito ay nadama sa mga nagpunta sa Luneta, sa mga pampublikong lugar sa Davao, Bacolod, Cebu at Pagadian upang ipahayag ang pagkontra nila sa impeachment ni VP Sara sa mga kamalian ng gobyerno. And take note, yung mga taong pumunta sa mga lugar na iyon ay hindi bayad, walang ayuda, walang job fair. So how do you defend that one, Attorney Claire? Ang sinasabi ni VP Sara sa ganoong mga kalakaran na negatibo ay may karapatang magalit ang taong bayan. Di ba totoo naman? Ang magalit ay natural na reaksyon ng tao pag ang kanilang niluklok sa kapangyarihan ay hindi tumutugon sa kanilang pangangailangan at sa halip ay inaatupag ang sariling interes at pananatili sa kapangyarihan. Kung gusto nilang hindi magalit ang tao at matuwa sa kanila, gawin nila ang kanilang trabaho at pagsilbihan ang sambayanang Pilipino. Yun ang sabi ni Attorney Sal Panelo. Again, ang pahayag ng Malacanang ay mababaw, makitid at hindi matalinong kaisipan. Agoy, kasakit ato, oy, Sal Panelo no, iba talaga pag bumirada. Totoo naman ang sinasabi ni Sal Panelo, ha. Totoo naman. Yun naman ang ang reaksyon ng tao. 'Di ba? VP Sara is voicing out kung ano ang naramdaman ng tao. VP Sara knows. Kasi pumupunta siya sa mga tao. Nag-shake hand siya sa mga tao. Kinakausap niya ang mga tao. Pinupuntahan niya ang mga barangay. Si BBM ba nagpunta sa barangay? Kinausap ba yung mga taong noon ay pinuntahan niya at nagkaway-kaway siya? Hindi na. Diba? Nakalimutan ni BBM kung sino ang nagluklok sa kanya. Yung mga pobre, nilapitan ba tayo ni BBM? Kinumusta ba tayo? Hindi. So sino ba sa kanila ang nangumusta? Bumalik sa mga barangay, sa mga lugar, kinumusta kung ano ba ang problema niyo. Si VP Sara. Di ba mga kabibig?
So, Attorney Claire Castro, before you said that, make sure, alamin mo kung saan nanggaling ang galit ng sambayanang Pilipino. Hindi yung sabihin mo lang na ganito, ganyan, dapat siya ang vice presidente, dapat hindi siya ganyan, dapat hinimukin niya ang mga tao na suportahan ang gobyerno. Kung ganun ang gawin ni VP Sara, naging plastic siya. Diba? Naging plastic si VP Sara kung ganun ang gagawin niya. Alam naman ni VP Sara kung ano ang nangyari sa gobyerno. Diba? Alerke. Ito ba? Itong mga ito, ginagawa ba ni BBM? Nung siya ay nakaupo, bumalik ba siya sa mga taong inutangan niya ng pagkakataon? Ito? Yan. Itong mga taong ito, kinausap ni VP Sara kung ano ang kailan nararamdaman sa gobyerno ngayon. Maging fake ba si VP Sara na, ay, ang saya-saya ng tao, suportahan na si BBM, pero alam naman ni VP Sara na naghihikaos ang mga tao. So ngayon, sino ang fake news? Yung mga kabibig. Maging totoo naman tayo for a while. O nga, nandiyan na kayo suportahan si BBM, pero wag nyo namang kontrolin ang mga tao na magbigay ng kanilang opinyon kung ano ang kailan nararamdaman sa gobyernong ito. Diba? At hindi naman plastic si VP Sara. Para sabihin niyang magaling, maganda ang gobyerno ngayon. Baka kayo lang. Kasi you are serving BBM. VP Sara is not serving BBM anymore. He's serving the common people. Kaya nga ginagawa ni VP Sara to. Para at least man lang maramdaman ng tao na nandyan pa rin ang OVP at hindi sila pinabayaan. Si BBM ba, pinaramdam ba niya sa mga tao na nandito pa rin ako? Parang hindi yata. Si VP Sara lang yata. Diba? Magpasalamat nga kayo. Dapat sana magpasalamat kayo kay VP Sara kasi dinala ni VP Sara ang gobyerno sa masang Pilipino. Diba? At least merong VP Sara sa gobyernong ito na nagpaparamdam sa mga pobreng katulad namin na may pag-asa pa. Diba ka, VP? So wag yung iba si VP Sara. Nireport lang ni VP Sara ang hinanaing ng mga tao. So yun po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong opinion sa reaction ni Attorney Claire Castro na parang nilampaso niya si VP Sara at tinawag niya si Pangulong Duterte na most corrupt. My goodness. Yun lang po mga kabibig. Bye everyone. See you next time.